Yun mga master, ngayon nga lang ako nakapasok sa maliit na village na to sa Pasig mga master. Kung mapapansin yung mga master is wala akong helmet, no? So yung angkas ko is may helmet. Sabi kasi ng gwardiya mga master is bawal daw kasi mag-helmet dito sa loob ang rider, no? So pero yung pasahero pwedeng naka-helmet. So yun mga master kasi ang patunay mo para sabihin na talagang hindi ka masamang tao, kaya kailangan hindi ka mag-helmet sa loob ng kanilang village. Dito mo talaga malalaman mga master ang pagkakaiba ng isang mayayaman at sa mga mahihirap, 'di ba? So mas priority nila yung kanilang seguridad kaysa sa seguridad mo, 'di ba mga master? For safety mo yung helmet. Sa akin lang naman dito for safety natin mga rider. Nag-iwan na ako ng ID sa gate, tapos nagtanggal na ako ng helmet, kita na sa CCTV yun, isa ng patunay yun na hindi ako masamang tao, pero hindi pa rin nila ako pinag-helmet dito sa loob na which kailangan yan. Katulad yan, may mga third floor na bahay. Paano kung may malaglag na matitigas na bagay dyan at tumama sa ulo ko na hindi ako naka-helmet? So sasagutin ba nila yon, or paano na kung mawalan ako ng buhay, di ba? So hindi ko alam kung bakit pinapayagan ng gobyerno yung mga ganitong private, no. So yun lang sa akin. Sa akin lang for safety natin. Pero hindi naman lahat ng nakatira dito is gusto yung ganitong patakaran, kasi nga naka-auto accept ako at dito may pipick upin din ako sa pangalawang kanto, at pagsakay ko dito ay nagulat ako, pinagsuot niya agad ako ng helmet. At yun, salamat nga pala kay ate dahil 84 lang yung babayaran niya, binigyan niya tayo ng 120. Wala na po kami sa Sobrang ibabalik. hotdog lang. 84 po ma'am. Hindi, okay lang. Ha? Ayun na yan. Okay na po? Salamat po sa abala. Yung ID niyo po doon ha. Oo. Thank you kuya. Okay na. Report na po. Yun na nga mga master, at pipick upin na natin dito yung pangalawa natin pasahero. Naka-auto accept tayo mga master, at bago pa tayo pumasok sa village na ito mga master is pinasukan na rin tayo ng susunod nating pasahero. So yun na nga mga master, tayo mga rider, no? So tayo mga biker is wala naman tayong magagawa kundi sumunod sa mga patakaran ng mga village, sa mga subdivision ng mga ganito. Pero sana lang marinig yung mga panawagan natin na sana baguhin na natin nila yung mga ganitong patakaran, yung hindi nag-helmet sa loob. Kasi for safety nga natin, 'di ba? Kung hulihin nga tayo ng mga MMDA, pag sinabi natin diyan lang tayo, mamamalengke lang tayo, is tinitikitan pa rin tayo dahil ang katuwiran nila pag lumabas tayo ng bahay na nakamotor is dapat mag-helmet tayo. Yun na nga mga master, dito tayo sa ating pangalawang pasahero mga master. At dito nga sinabihan niya ako na isuot ko na yung helmet ko, pero ang katwiran niya is para daw hindi kami magtagal sa gate. So kaya sabi niya sa akin isuot ko na raw yung helmet ko. So sinuot ko na yung helmet ko bago kami lumabas. Sige, suot mo na yung helmet mo. Pwede na magsuot ng helmet ma'am. Kaysa titigil tayo din na matagal, may kasalubong pa minsan. Kaya nandun din yung ID ko eh. Loko din. Hindi ko na ugali nila. Okay na ba yan? Okay na po.